Narito na ang ating pinakaabangan ngayon sa abot kamay na pangarap. Dito nga ay dumalaw itong si Moira sa Apex Hospital dahil di umano ay gusto niyang makita ang anak na si Zoe. Subalit nakipagtalo itong si Moira sa security guard dahil pinagbawalan nga ito ni Giselle na pumasok nga sa ospital ng Apex. Dahil dito nakipagsigawan na nga rin itong si Moira sa security guard. At dito nga ay sinabi nga ng security guard kay Moira na kung gusto nito ay maghintay na lamang ito sa parking area. Sa paghihintay nga nito ni Moira at nakita niya nga itong si Zoe na bumaba sa kanyang kotse at tila may hinahanap nga itong tao at dito nga ay nakita nga ni Moira na parating itong si Dax. Nagulat nga si Moira sa kanyang nakita na biglang niyakap ni Dax si Zoe at tinanong niya pa nga ito na miss lang daw ni Dax itong si Zoe. At masaya naman nga ito nang marinig nga ni Dax na galing kay Zoe na sinabi ni Zoe na namiss niya rin itong si Dax. Kaya naman sinabi ni Dax na mukhang na-inlove na nga itong si Zoe sa kanya. Dito naman ay narinig ni Moira ang lahat ng kanilang pinag-uusapan kaya naman nagalit itong si Moira at agad naman kumilos at hindi daw pwede na magkagusto itong si Zoe kay Dax. Kaya agad naman niyang tinawagan itong kanyang hitman at ipapatrabaho niya nga itong si Dax. Sinabi ni Moira na tapusin na nga itong si Dax dahil baka mahuli pa ang lahat at magkagustuhan pa nga itong si Zoe kay Dax. At sumagot naman itong hitman kay Moira na wala naman daw silang magiging problema basta bayaran lang daw sila ng tama. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Annalyn at RJ nang makabalik na nga sila ng Apex Hospital at sinalubong naman sila ni Lynette at ng buong staff ng ospital at natuwa rin itong si Giselle dahil nakaligtas na nga ito si Annalyn. At ganun din ang kanyang kapatid na si Obeng at dito ay pinalakpakan itong si Annalyn dahil sa kanyang kabutihan na mag-volunteer upang gamutin ang mga pasyenteng naroon sa San Rigado Medical Hospital at ganun din sa ospital ng San Rigado. At pinalakpakan din siya dahil sa handa niyang ibuwis ang kanyang buhay upang magamot lamang ang mga pasyenteng mga naroroon. Dito nga naman ay nagpapasalamat si Annalyn dito kay Doc Noel dahil sa gamot na ibinigay sa kanya. Nagulat nga itong medical of director ng San Rigado na kung bakit ibinigay nga ang gamot kay Annalyn na siya naman ay may malaking share dito sa ospital. Kaya sana sa kanya nga dapat mapupunta ang nag-iisang gamot ng TSB. Subalit pinaliwanag naman ni Noel dito sa medical director nararapat nga lang daw mapunta ito kay Annalyn dahil mas marami pa nga itong matutulungan. Samantala, matagumpay na hinihintay nga ang pagdating ng sinabing gamot at hindi na rin nilockdown ang sinasabing ospital ng San Rigado at pinalakpakan naman dito sina Annalyn at Doc Javier at Nurse Karen dahil sa kanilang kabutihan at ibinuwis ang kanilang mga buhay pati na ang iba nilang mga kaibigan dahil sa ospital na ito. Dito nga ay tinanggap na rin ni Annalyn ang pagkawala ng kanyang tito Michael at kaibigan na si Doc Yola kaya mag-uumpisa muli si Annalyn sa bagong hamon ng kanyang haharapin sa buhay lalo na ngayon na magaling na nga itong kanyang ina. At nagpasalamat na rin itong si Lynette dito kay RJ dahil hindi niya pinabayaan ang kanilang anak na si Annalyn na mapahamak. At inuwi niya nga ito ng ligtas gaya ng pinangako niya kay Lynette na makauwi ito ng ligtas. Subalit sa isang sulok ay tila binabalot naman ng inggit itong si Zoe dahil sa kanyang nakita na magaling na nga itong si Annalyn at mabubuo na nga ang kanilang pamilya at dito naman ay umaasa si Zoe na sana nga ang mami na lang niya ay ang kasama nito ni RJ hindi itong si Lynette. Subalit masakit man isipin dito ni Zoe ay pilit na lang niya itong tatanggapin. Kaya yan ang ating pakaabangan. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!